sa Facebook Live. At salamat po sa Panginoon, bagamat tayo po ay magkakaiwalay sa pisikal, pero nagkakaisa po tayo sa espiritu at katotohanan po sa pamamagitan po ng pag-aaral sa kanya pong mga salita. So po, bilang ating opening song po, inanayan ko pong lahat na kung maaari po ay magbukas ng ating pong mga camera habang naka-off po ang ating pong mga microphone. Sa page 119 po, Daungan ng Kapahingahan. Kaluluwa kong sanaw na mawalay, sana't pinagi ang tataw. Nang marinig ang apoy gawing hirang, ay nasok sa kapahingahan. Kaluluwa ko ngayon ay kanata, di na muling maglalaya. Kaluluwa ay magalit sa dagat, kay Jesus kailang may ligtas. Sa yakap niya ako'y umiwasay, sa salita niya nanangan. Tapos nakala at ang Panginoon ang aking kapahingahan. Kaluluwa ko ngayon ay kanata, di na muling maglalaya. Kaluluwa ay magalit sa dagat, kay Jesus kailan may ligtas. Maingat siya ngayon'y naghihintay, upang iligtas sinuman. Nais pumasok sa kapahingahan, makita siyang nagmamahal. Kaluluwa ko ngayon ay panata, di na muling maglalaya. Kaluluwa ay magalit sa dagat, kay Jesus kailan may ligtas. Purihin po ang Panginoon sa ating pong inawit at sa ating pong pagpapatuloy. Inanyan ko pong lahat na manalangin po at pangunahan po tayo ni Brother Abel sa ating pong opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at mga pangalan po sa lahat. Muli po kami po ay nagpapasalamat sa gabi pong ito at kami po ay patuloy na nagpupuri sa inyo pong banal na pangalan. At dalangin din po namin sa aming pong online Bible study. Patuloy po na pangunahan, gabayan po, lalo higit ang aming pong mga puso't isipan sa pakikinig, yung mga salita. At patuloy na dalangin din po namin ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa bawat isa po sa amin. At ganoon din po sa anak na yung gagamitin na mag-aayag ng mensahe sa gabi pong ito. Nawa tunay nga na maging hamon po ito at maging pagpapala sa bawat isa po sa amin. Maging ang mga nakikinig sa aming pong FB Live, tunay nga na kasangkapanin mo ang inyong mga salita, lalo na sa mga wala pang tunay na pagkakilala sa aming pong Panginoong Jesus. Kaya lubos kami po ay nagpapasalamat at patuloy nawa sa gabi pong ito ay maging hamon din po sa bawat isa po sa amin ang inyong mga salita na aming pong mapagpupulayan. At
patuloy na pangunahan din po, lalo tigit ang aming pong mga internet connection. Naway wala pong maging hadlang sa gabi pong ito. At dalangin din po namin, nawa sa mainit na panahon na meron po kami, hindi maging hadlang din po ito sa amin pong pag-aaral ng mga salita. Pagpalain niyo po ang gabi pong ito. Binabalik namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan na po ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po, Brother Abel, sa panalangin. At ngayon po mga kapatid, pansamantala po muna nating puputulin ang ating pong pinag-aaralan po sa aklat po ng Epeso. Marahil po dahil po sa karamdaman ng ating tagapagturo, pero makakapakinig po tayo ng kanya pong mga salita sa pamamagitan po ng isang short devotion po. At tawagin ko na po ang magtuturo po sa akin, si Brother John Rodriguez po. Magandang gabi po sa ating pong lahat, mga kapatid. Katulad po ng nabanggit po ni Brother Anthony ay pansamantala po na ma-skip po yung ating pong lesson po sa aklat po na Ephesians, although may patapos na din po. At bilang atin naman pong sa maikling pagbubulay po natin, nais ko pong dalhin po na pagbubulay po sa atin kung paano po ang banal na espiritu ay ang mga lingkod po ng Diyos ay pinatnubayan po niya para po sa gawain po ng Panginoong Hesus. Alam po natin na sa ating pong kaligtasan, unang-una po ay ang nagplano po ng ating pong kaligtasan ay walang iba kundi ang Ama. Kung paano pinalo po niya na tayo po ay nagkasala, ang plano po ng pagliligtas po niya sa atin ay kanya pong ibinigay ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Na sa ating pong kaligtasan, ang Panginoong Hesus naman po ang gumanap po sa plano po ng Ama, at ang banal na espiritu din naman po hanggang sa panahon po natin, siya po yung nangunguna, yung conviction, yung pagsumbat po sa ating mga kasalanan. Yung work po ng banal na espiritu ay hanggang sa panahon po natin ay alam po natin gumagawa po ang banal na espiritu sa mga unbeliever po at mga believer. Kaya po bago po na ito pong mga lingkod po ng Diyos, siguro tingnan po natin, ay tinawag po sa paglilingkod ay sila po muna ay tinawag po sa kaligtasan po. At marahil alam po natin ang mga talata po o ang mga istorya po ito, at nais ko pong magkaroon din po tayo ng personal na pagbubulay-bulay sa mga maririnig at mapag-aaralan po natin. Una dito po sa Acts chapter 13 verse 2. Mga Gawa chapter 13 verse 2. Babasahin ko po. Siguro babasahin ko na po yung verse 1 hanggang po sa verse 2. Sabi po dito, sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro, si Bernabe at si Simeon na tinatawag ding Niger, at si Lucio na taga Sirine, at si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes na Ternarca, at si Saulo. Verse 2, nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Okay. Katulad po ng ating pong pagbulay, sa gabi po na ito, titingnan po natin kung paano po ang banal na espiritu ay nanguna po sa mga lingkod ng Diyos dito po sa gawa o sa aklat po ng Gawa.
napaka-importante po nung ating pong binasa po dito. Kasi po later on makikita po natin yung pong journey ni Paul kasama po si Bernabe. At ito po ay hindi po nila ginawa dahil gusto po nila, yung pong self-will. Ginawa po nila ito dahil po ang banal na espiritu ang may nais po ng bagay po. Ibig po sabihin yung pong sa pangunguna ng banal na espiritu. Sa English po, napakaganda po nung sinabi. Kasi po sa ating pong Sunday school, pag-aaralan po natin yung sanctify, ginamit din po kasi dito yung as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, "Separate me, Bernabe and Saul, for the work whereunto I have called them." Kung papansinin din po natin, actually, paano po yung unang paggawa ng banal na espiritu sa buhay po nila? Si Paul, alam po natin yung kanya pong background. Ito po sa Gawa din po, chapter 9. Siguro kahit basahin na lang po natin yung verse 17. Hanggang pong dito sa mga sumusunod. Ito po kasing yung unang mga talata sa verse 17, ito po yung experience ni Paul na po nung inuusig niya po ang mga believer or ang iglesia ay nagpakita sa kanyang Panginoon. Pero basahin po natin yung verse 17 po. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay sa kanya na sinasabi, "Kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong panangin at mapuspos ka ng Espiritu Santo." Verse 18, pagdakay nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin. At siya'y nagtindig at siya'y binautismuhan. Verse 19, at siya'y kumain at lumakas. At siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nasa Damasco. Ito yung unang, kumbaga, ang pagtawag ng Panginoon. Ang banal na espiritu ay hindi lamang po tayo tinatawag dun po sa atin para sa ating kaligtasan, maging po sa paglilingkod. Kaya yun po yung unang gusto po nating i-point. Nung pong doon sa binasa po natin sa Acts chapter 13 verse 2, ang banal na espiritu, no? Ang tumawag po kay Pablo, kay Barnabas sa paglilingkod. Actually, mamaya makikita natin dun sa chapter 13 yung pong mga experience po nila doon. Pero gusto ko muna pong tingnan po natin nung unang pagtawag po kay Paul. Actually, dito rin po sa mga sumunod pong talata, siya po ay nangaral. Pinangaral na po ang ating Panginoon doon sa verse 22 o verse 21. Kaya ito na pong 20 para makita na pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siyang anak ng Diyos at ang lahat ng sa kanya nakarinig ay namangha nang sabi, hindi baga ito yung sa Jerusalem ay lumilipol sa mga nagsikawag sa pangalan na ito. Tingnan po natin na ito po yung unang work ng banal na espiritu sa life ni Paul. At doon po sa meeting naman po nila ni Barnabas, dito rin po sa chapter 9, verse 27, sabi po dito, datapat kinuha siya ni Bernabe at siya iniharap sa mga apostol at sa kanya isinansay kung paano nakita niya sa daan ang Panginoon.
at kinausap siya at kung paanong siya'y nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. Dito po nais ko pong tingnan po natin dahil po sa insidente pong ito. Napakaganda no nung pong tinawag po dun sa chapter 13 yung pong sineparate po silang dalawa po para po sa particular po na gawain na tinawag po sa kanila ng Diyos. Tingnan po natin. Before that, sila po ay ginagamit na po at nagpapagamit sa Panginoon. Kaya po, kanina po nung binabasa ko po ito, naalala ko po yung sa Sunday school po natin, yung word na cooperate. Hindi nung doon sa chapter 13 pa lamang po sila, kumbaga, tinawag. Kasi kung titingnan po natin dito, nung nakita nga po natin si Paul after nung kanya pong conversion, pinangaral si Jesus, siya po ay nagpupumilit na sumama sa mga alagad, yung fellowship. Kahit dito po sa verse 26, nung siya naman po ay dumating po sa Jerusalem, kasi po dun sa Damasco, nangaral po siya at yung pong buhay po niya ay nagkaroon ng threat dahil sa pangangaral sa ating Panginoong Hesus. Kaya nung napunta po siya sa Jerusalem, sabi sa verse 26, at nang siya'y dumating sa Jerusalem, ay pinagsikapan niyang makipisan sa mga alagad at silang lahat ay nakatakot sa kanya sa di paniniwala na siya'y alagad. Yung cooperation. Sabi nga po sa atin, lagi pag tayo po'y sa pag-aaral, paano natin malalaman yung ating mga spiritual na kaloob? Cooperate. Kung titignan po natin, si Paul ay new convert. O, hindi po naging hindrance yung bago po siyang pananampalataya. Pero naging factor po yung pong pagtugon po niya dun sa pagkatawag, kung paano niya po nakita yung biyaya po nung kaligtasan po, kung paano niya po nakita ang pag-ibig ng Panginoon. At kung titingnan po natin, no, andun po yung bagamat dito nga po sa verse 26 na binasa po natin, yung iba pong mga alagad ay takot po sa kanya. Pero hindi po naging hindrance po yun kasi alam po natin yung motive po niya. Maliwanag po yung sinasabi niya po sa kanya pong mga preaching. At ano po yung practical po sa atin. Kumbaga dadalhin po natin sa atin. Kung gusto po natin na tayo din po ay tawagin para po sa paglilingkod. Hindi yung maghihintay po tayo ng tawag. Lalo na po yung audible voice. O yung maghihintay po tayo ng, ganito yung gagawin mo. O dapat ganito yung gagawin mo. Ito yung gagawin mong paglilingkod mo. Hindi po. Minsan yung paglilingkod po natin ay nandun po sa pagkilala po natin sa Panginoon. Yung gusto po natin siyang paglingkuran sa abot po nung makakaya po natin dahil nakita po natin yung biyaya ng Panginoon po sa atin. Yung pag-ibig po ng Panginoon. At yun po yung naging malaking factor po, makikita po natin. At si Barnabas, no? O si Bernabe, doon sa verse 27, napakaganda rin po. Paano po natin makikita na ang banal na espiritu ay guided po si Barnabas? Paano po natin makikita na pinapangunahan po siya doon sa binasa po natin doon sa verse 27? Ano po yung masasabi po natin? Yung discernment po niya. Kasi doon sa verse 26, yung ibang mga alagad, ang tingin kay Pablo, natatakot po sila. Di po ba? Pero ano yung discernment ni Bernabe? Kinuha niya si Pablo,
Iniharap po niya sa mga apostol at anong sinabi? Yung pong paglilingkod ni Pablo sa Bernabe, yun po yung sinabi niya. Basahin po natin ulit. Datapwat kinuha siya ni Bernabe at siya'y iniharap sa mga apostol. Sa kanya'y isinaysay kung paanong nakita niya sa daan ang Panginoon at kinausap siya. Ito po yung experience ni Paul. At meron pong, kumbaga, yung pinag-aaralan po na ni spiritual discernment. Hindi siya katulad lang nung ibang alagad na, uy, natakot din kay Pablo. Kaya dun sa chapter 13, naging tandem po sila. Sa paglilingkod, although later on, alam po natin, nung kay John Mark, di po ba? Pero ito, gusto ko muna tingnan po natin yung part po na ito. Kasi malaking factor yung pagtawag po sa kanila para sa paglilingkod. Yung pong banal na espiritu ay nakikita po natin na beforehand, itong chapter 13 ay nakakagawa po sa mga buhay po ng mga lingkod po ng Diyos po na ito. Nandun po yung cooperate, no? Si Paul, kahit na alam natin yung testimony niya, bago pa lang po siya. Sabi po doon, pinagsisikapan niya. No? Yun po yung napakaganda eh. Yung maki-join sa fellowship, sa mga alagad. Hindi niya, oh, ako na lang yung maglilingkod, ako na lang mag-isa. No, alam natin yung pong church, no? Yun po yung church. Kasi ang church, hindi naman building. Bawat believer. O bagamat yung iba, pangit po yung tingin sa kanila, pero nakita natin si Bernabe, yung discernment niya. Malaking bagay po yun dahil ito po nga sa pinag-aaralan po natin sa chapter 13, yung pagtawag. Paano po natin makikita yung pagkilos, paggabay po ng banal na espiritu sa mga lingkod po ng Diyos? Pagtawag po. Napaka-importante po nung calling. At kung paano po yung mga spiritual po na kaloob, ako po yung naniniwala na meron din po tayong calling po sa paglilingkod. Maaring iba-iba po yun. Kasi dito po sa chapter 13 verse 1, marami pong sinabing pangalan po. No? Pero na-set apart o na-set, binukod si Bernabe and si Paul. At napakaganda, nakita po natin nung kung mga una, kung paano po ang banal na espiritu ay nangunguna sa buhay po ng mga alagad po ng ating pong Panginoong Hesus. At kung titingnan po natin, dito po sa naging bunga, kasi dito po sa chapter 13, kung babasahin po natin po ito na buo, sila po'y nangaral. Do meron pong pumipigil sa pangangaral po ng gospel, ayaw pong maniwala. Kaya bandad po dun sa uli, dun sa chapter 13, verse 40. Sabi po dun sa Acts chapter 13, verse 46, at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinakwil at inatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito kami ay pasa sa hentil sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hentil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-huliang hanggan ng lupa. Kaya kung titingnan po natin, ito po kasing pangangaral po nila Pablo sa mga Hudyo ay kumbaga ay nireject po nila. O? Kaya dito po ay sila po ay nangaral sa mga hentil. Kaya dun sa verse 48, nang marinig ito ng mga hentil, ay nangagalak sila
at nawalhati ang salita ng Diyos at nagsampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. At lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Ito po yung bunga. Pagka ang pagtawag po ng Panginoon po sa atin sa pamamagitan po ng ang banal na espiritu ang nag-i-equip po sa atin, ang nagli-lead po sa atin. Ano pong sabi? Lumaganap, nagbunga ang pangangaral po ng salita ng Diyos. Ito po yung nagiging epekto sa verse 52, sabi rin po, at ang mga alagad ay nangapuspos ng kagalakan at ng espiritu. Kung titingnan niyo po dito, nandun po yung filled with joy. Di ba? Ito po yung bunga ng espiritu. Pero kung titingnan po niyo po dito, siguro basahin po natin yung verse 50. Datapwat inidyukan ng mga Hudyo ang mga babae masisipag sa kabanalan na may mga kalagayang mahal at ang mga mahal na tao sa bayan at nagbangon ng pag-uusig laban kay Pablo. Tingnan po natin. Meron pong pag-uusig pero doon sa last verse ng chapter 13, no? Sila po ay napuspos ng kagalakan at Espiritu Santo. Ito po kasi yung pong bunga ng banal na Espiritu. Kaya po sa ating pong paglilingkod, nakita po natin, no? Marahil tayo pong lahat ang nangaligtas ay tinatawag din po tayo sa paglilingkod. At napakaganda po na doon po sa mga Sunday school po natin, andun po yung ibahagi po tayo. Si Paul, nakita po natin, hindi niya nilalayo yung sarili niya. Ilalapit po niya sa mga alagad. Yung willingness to preach the gospel, contribute. At later on, tingnan natin, ang Holy Spirit ay kumilos at dinala po sila sa paglilingkod, pangangaral sa mga Hentil at naging mabunga. Pangalawa po, isa din pong event din po dito sa Acts nung kay Felipe. Siguro alam po natin lahat po ito. Una, nakita po natin na dito po nung sabi po doon sa 13 verse 2, no? Sa English, ginamit po yung called them. Itinawag po sa kanila. Dito po, makikita naman po natin yung pag-led kay Felipe sa 8. Alam po natin yung istorya po dito. Siguro kahit hindi ko na po babasahin ng buo, gusto ko na lang pong basahin siguro yung verse 29. Acts chapter 8 o Gawa chapter 8 verse 29. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama ka sa karong ito. Alam po natin yung insidente po dito na before si Felipe ay mapunta po dito sa Eunuco, doon sa 8 chapter 4. Sabi po dito, ang mga nagsipangalat ay nagsilakbay, nangangaral ng salita, at mula si Felipe sa bayan, ipinangaral sa kanila si Kristo. Si Felipe ay nag-preach po ng gospel. Pero alam po natin, no, nilid po siya dito po sa Eunuco, kung saan po ito pong Eunuco po na ito ay nakakilala po sa Panginoon, nagpabautismo sa Panginoon. At doon po ay nagkahiwalay po sila ni Felipe. At ano po yung nais pong makikita po natin dito? Ang banal na espiritu, siya rin po yung nagbigay po ng opportunity. Led Philip at nagkaroon po ng opportunity at si Felipe ay na-direct. Pinangunahan din po ng banal na espiritu doon sa binasa po natin sa verse 29. Kumbaga kung titingnan po natin ay
kumbaga parang step by step, pinapangunahan po siya ng banal na espiritu. Dinala siya doon po sa lugar po ng eunuko, pinasakay siya, pinalapit po siya doon po sa karo. At ano po yung makikita naman po natin po dito. At yung ending din po na ito, ano po yung nangyari? Fruitful. Mabunga din po. Kasi doon po sa verse 39, sabi po doon, at nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng bating sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Fruitful. At ganito rin po sa atin po, yung pong maging sensitive po tayo sa paggawa o pag-led po sa atin ng banal na Espiritu. Yung pong opportunity na ibinibigay po sa atin para sa paglilingkod, madalas iyan po ay tine-take down po natin. At maaaring sabihin natin na, okay na ako, naglilingkod naman na ako. Parang si Felipe, bago siya tawagin ng banal na Espiritu, bago siya i-lead sa eunuko, nag-share naman siya ng gospel. Pwede niyang i-take down na yon. Pero hindi. Kaya sa atin din po, maaaring meron na po tayong ministry sa mga bata, sa pag-MC, ano pa po ba, sa paglilinis, mga physical activity, sa paghahatid sundo ng mga bata, sa pag-i-speak. Hindi porket meron na pong mga ministry ay pwede na nating i-take down kung saan pa tayo ililid o ililid, tinatawag ng banal na Espiritu. Kasi pag tinake down po natin po yun, unfruitful. Kabaliktaran po nung fruitfulness. Meron ka ngang ministry sa pagtuturo ng bata. Meron ka ngang ministry sa pag-i-speak. Pero wala pong nagiging bunga. Kasi po baka hindi na po tayo dun sa led o leading ng banal na Espiritu. Kundi nandun na lang po tayo dun sa minsan tinatawag po natin na monotonous, yung nakasanayan. Kaya maganda po ay i-check din po natin kung tayo po ay leading ng banal na Espiritu. Kaya dito po, nakita po natin po dito yung pong pinangunahan po si Felipe ng banal na Espiritu. At kauli-ulian po, dito rin po sa Acts, chapter 16 naman, verse 6 to 7, sabi po dito, at nang kanilang natahak ang lupain ng Phrygia at Galatia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asya. Verse 7, at nang sila'y magsidating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan niyang makipasok sa Bithynia at hindi sila inulutan ng Espiritu Santo. Pangalawa, makikita rin po natin dito, ginamit po yung verse, pangatlo, sa verse 6, ginamit naman po yung forbidden of the Holy Ghost. Called them, tinawag po sila, Pablo, Barnabas, led them, si Felipe, at dito naman po sa verse 6, ginamit yung forbid. Ang banal na Espiritu, siya rin po yung pong humahadlang. Kung papasinin po natin, maganda po yung po nila, motive. Ginamit din po dito yung sinabi po dito, yung pinagsikapan niyang makipasok. Yung word na ginamit sa English, yung assay. Maganda rin naman po yung balak po nila, saysayin ang salita. Pero kung minsan po,
meron pong tinatawag po yung perfect will ng Panginoon. At minsan ang banal na Espiritu ay siya rin po yung kumbaga nagbibigay po sa atin ng kasi kung titingnan po natin leading din naman po yun, eh. Hindi naman porket na pinagbawalan ay hindi po tayo ni-lead. Leading din po ng Panginoon po yun. At kung titingnan po natin, na-stop po ba sila sa pag-share ng gospel? O, pinagbawalan sila ng banal na Espiritu, pinorbid sila ng banal na Espiritu. Nag-stop po ba? Uwian na, parang gano'n? Tama na? Hindi naman po. Kung titingnan po natin doon sa mga susunod pong talata, sabi po dito, sa verse 12, at mula dooy ang Pilipos na isang bayan ng Macedonia ay siyang unang purok, lupaing nasasakupan ng Roma at nangatira kaming ilang araw sa bayang noon. Sa pag-forbid ng Panginoon dun sa mga unang lugar na binasa po natin, sila po yung napunta po sa Pilipos. At ano pong nangyari po sa kanila dito po sa Pilipos? Actually, nandito po yung sa Acts 16:30-31, yung pong pamilyar pong talata po sa atin, yung pong Philippian jailer at yung family, sila Lydia, yung pong mga naligtas sa Pilipos. So pinagbubulay-bulayan ko po, bakit kaya hindi doon? Hindi ba't dito pa sa Macedonia sila ni-lead ng Panginoon? Isa pong talata po yung pumasok po sa akin, dun po sa sinabi rin po ni Paul, dun sa Philippians chapter 4 verse 13. Philippians chapter 4 verse 13. Hanggang sa mga sumusunod, sabi po dito, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa papalakas sa akin. Verse 14. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa kapighatian. At kayong mga taga Pilipos, nalalaman naman ninyo na nagpasimula ang ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob, sa pagtanggap, kundi kayo lamang. Sapagkat sa Thessalonia ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang Panginoon. Ano po yung nakikita po nating gawa ng banal na Espiritu po dito? Nilid din po si Paul ng Holy Spirit sa Pilipos, kung saan na itong naging iglesia sa Pilipos, ay nilid din naman ng banal na Espiritu para sa paglilingkod ni Paul. Di po ba? Actually, kung titingnan po natin, ganyan sa gawain ng Panginoon. Titingnan po natin sa mga outreach po natin, ay nagiging kapanggagawa din po sila sa gawain ng Panginoon. At ako'y naniniwala kaya siguro nilid po sila o nilid po ng banal na Espiritu sila sa bayan ng Pilipos dahil maging ang iglesia pong ito ay gagamitin po ng Diyos. Kay Pablo at lalo't lalo na sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At kung minsan, yun po yung hindi po natin nakikita. O kahit na kung minsan, yun nga po, nung nakita natin dun sa kagustuhan po nila, no? Meron silang pagnanasa. Pero yun po minsan, yung all things work together for good. Kaya kahit po sa atin, nakikita ko po na ina-apply po natin yun. Meron pong mga Bible study outreach na kung minsan,
ay nai-skip, minsan hindi na pagpapatuloy, kino-consider natin na gawa din po ng Panginoon po yun. For example, sa Caloocan, papatuloy po tayo po doon. Di natin alam, ngayon nilit po tayo sa Valenzuela. Dati yung mga Valenzuela po yung nag-a-attend po doon, sila si Sir Venus. Ngayon po, dito po sa Valenzuela. Yung pong work ng banal na espiritu. At yung Valenzuela din naman po ngayon, nakikita rin po natin. Yung mga kapatid po doon ay nandun din po yung pong kanila pong nais din na magpagamit sa gawain po ng Panginoon. At yan po ang pag-lead. Although marami po yan, makikita po natin, pero 3 po itong talata po na tinignan po natin. Tinatawag po ang mga believer para sa paglilingkod. Nakita po natin sino po yung tinawag, kumbaga doon sa illustration po na baso, sino po yung ginamit, kung malinis, yung pong nagpapagamit na, yung naglilingkod na sa Panginoon. Nililid po tayo step by step, tulad po ni Felipe. At minsan, ini-stop din po tayo. Hindi para stop na, kundi para ilagay ka dun sa tama, kung lugar man yan, tulad nun sa Pilipos, isang bagay man po yan. At later on, makikita natin, yun ay makakatulong mo sa gawain sa Panginoon. Yun po yung napakaganda. Kaya po, sa ating pong pagwawakas po, sa ating pong isang maliit po na iglesia, sa ating pong mga paglilingkod, although hindi po natin tinitingnan na malaki, maliit, dahil lahat po yan ay para sa gawain po ng Panginoon, yung asa katawan sa Ephesians, yung pong spiritual gifts, yung mga ministry po natin. Check din po natin kung ito po ba ay led by the Holy Spirit. Consider natin yung mga overseer na nakaka-discern, katulad ni Bernabe. At tingnan din po natin kung ito ba ay kalooban ng Panginoon o hindi mo na kalooban ng Panginoon o saan ang kalooban ng Panginoon. Dahil yun ay work ng Holy Spirit, hindi yung sa sarili po natin, hindi yung kagustuhan po natin. Kung minsan kahit gusto po natin, kahit maganda po yung motibo po natin, minsan katulad po nun, baka hindi ka mabunga pagka dilagay ka to. Hanapin natin yung kalooban po ng Panginoon. Kaya nawa sa ating pong maikling pagbubulay ay makita po natin sa paglilingkod po sa Panginoon, hindi po importante yung ginagawa po natin kung minsan. Mas mahalaga po yung pong gawa ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na gagawa po sa bawat isa po sa atin, sa ating pong paglilingkod, dahil ang finish po noon ay mabunga, fruitful. At nawa tayo po, ang bawat isa po sa atin ay kasangkapanan ng Diyos para po sa kanya pong paglilingkod. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na banal at dakila, kapangyarihan sa lahat. Patuloy po, Ama, na kami po nagpapasalamat at humihingi po ng patnubay at gabay sa bawat isa po sa amin, lalo na po sa inyo pong local church, sa bawat po paglilingkod po namin, sa bawat po nais at laman ng aming pong puso para kayo po ay pagtikuran
tulungan niyo po kami na hanapin po namin patnubay, pagkilos po ng banal na Espiritu. Nang sa gayon po, ang bawat gagawin ng aming kamay, pupuntahan po ng aming pong mga paa, at sasabihin po ng aming pong mga labi, ay tunay po na ito po maging mabunga at magligtas ng kaluluwa sa pamamagitan ng dala-dala pong mabuting balita at kaligtasan. Tulungan niyo po kami na ang aming pong mga puso, ang aming pong mga isipan, ang mga emosyon po namin ay hindi po maghari, kundi nawa ang inyong pong mga salita at ang kilos ng banal na Espiritu ang lagi po namin isaalang-alang sa lahat po ng aming pong ginagawang paglilingkod. Salamat din po sa mga salita po ninyo, sa mga alagad po ng ating Panginoon na tunay po na nagsakripisyo, nagtiis ng hirap, at naglingkod po ng taos sa kanila pong mga puso ay maging nawa halimbawa po sa amin. Dahil tunay, katulad po nila, nakita po nila ang pag-ibig ng Panginoon, ang paghihirap ng Panginoon, at nawa ang pag-ibig din po ninyo, pag-ibig po ng Panginoon, ang siya rin pong magtulak po sa amin para sa paglilingkod. Salamat po, at ang lahat po ng ito ay muli amin pong dinadalangin sa tanging pangalan lang po na hintugtong na anak si Kristo Jesus. Maraming salamat po sa ating kapatid, sa ating pong naging pagbubulay. At sa ating pong pagwawakas, tayo po ay muli pong umawit sa page 160, kung saan ako akayin. Si Jesus ay tumatawag, ito ang isinasaan. Diyos mo ay dalit tumakas, ako'y sundo sa saan ako akayin, ay doon ako lalakad, hanggang sa aking sakitin, ng sa kanya ako'y aapay, hanggang doon sa halaman, at ng aking maalaman, ang hiwag ng pagmamahal. Kung saan ako akayin, doon ako lalakad, hanggang sa aking sabihin, hanggang ng pagkalandan. Buhay di kasama, noon ay walang pangamba, pagkat ang aking parusa ay lubos na inagonian. Saan ako akayin, doon ako lalakad, hanggang sa aking
bukas. Maraming salamat po sa ating po mga inawit at lalo tigit sa naging pag-aaral po natin sa pagbubulay po natin ng kanya pong mga salita. At ngayon po sa ating pong closing prayer, kung marahil po ay hingin po natin kay Brother Wilson na pangunahan po tayo sa pananalangin po. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong pag-ibig po sa amin. Pinagkaloob niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, kami po na mga sumampalataya ay magkaroon po ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at magkaroon kami ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. At salamat din po, ipinagkaloob mo rin po ang iyong Espiritu Santo sa bawat isa po sa amin na tunay na sumampalataya upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, kami po ay kanyang gabayan, kami po ay kanyang pangunahan, lalong-lalo na po sa paglilingkod po sa inyo. Salamat po sapagkat alam po namin na kami po ay mahina, kulang ang kaalaman. Subalit salamat sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na kung kami po ay tutugon sa kanyang pagtawag at kung kami po ay susunod sa kanyang pagkilos, ang aming pong paglilingkod sa inyo ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Bagkus ito po ay tunay na magbubunga, na siyang tunay po na nakapagbibigay sa inyo ng kalwalatian at kaligayahan. Salamat po. Tulungan mo po kami na lumakad sa Espiritu Santo. Pasakop sa Espiritu Santo. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat din po sa iyong anak na ginamit. Patuloy po nawa ay pangunahan mo po siya sa kanyang buhay at sa kanyang paglilingkod po sa inyo. Nawa po ang bawat isa po ay masumpungan niyo po na naglilingkod ayon sa patnubay at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pagpalain mo po ang bawat tahanan ng mga kapatiran. Pagpalain mo po ang mga madadatnan ng mensahe pong ito. Salamat po. Binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po.